Uy. Camera. Pero, teka, parang sagwa naman ng posisyon ko dyan. Lilipat muna kita. Uy, ano? Napapagod na ako. Ay! Bumama na. Magic pa ako. Thank you, ate! Thank you sa pagtulong. Hello! Ako nga pala si Ryan. And tagal na akong nakagawa ng video ganito. Vlog. Kaya namiss ko lang to. So, ayun. Simulan natin. Lahat naman tayo, meron tayo ng kaibigan. Kaibigan na, hindi kaibigan. I mean, friends, gano'n. Pero, yung mga friends natin, syempre, may mga tinatago din. Basta, hindi ko ma-explain. Basta may tinatago mo, ano. I mean, iba't ibang klase ng mga kaibigan natin. May mga paet, may masama, may sweet, may makulit, may pasaway, etc. Pero, ewan ko lang sa inyo kung meron kayong kaibigan na buwisit, ah. Buwisit! Alam mo ba meaning ng buwisit? Buwisit is kakairita, kakaazar. Basta buwisit. Yun na yun. So, ayun ang tatalakayin natin ngayon, mga buwisit sa buhay. So, simulan natin. Number 1, kilala ka lang kapag may kailangan sila sa'yo. Ryan! Balita mo may assignment sa Pilipino. Oo, meron. Pero naman ng notebook, tol. Total. Salamat, tol. Ray, may ballpen ka, Ray. Teka lang, tol. Ito. Salamat talaga, tol. Tol, dala mo yung assignment mo, tol. Oo. Ako pa naman. Naalala mo lang ako kung may kailangan ka. Diba? Parang ganito lang eh. For example, may assignment ka tapos siya wala. Lalapit lang siya sa'yo kasi may assignment ka. Kasi kukopyahin niya yun. Ayun yun. Kailangan ka lang niya kapag may kailangan siya. Kaya sakrap na gano'n, nakakaita. Sarap sabihan ng buwiset! Number 2, kilala ka lang kapag may pera ka. Uy, binigyan niyo sana mama ko yung allowance ko. Pera ka na naman. Pakutang ako 500. Thank you, macho. Utang muna to. Saklap na, no? Kilala ka lang kapag may pera. Pero paano kaya kung nawalan ka ng pera, mawawalan din siguro siya? I mean, hindi na siya siguro magpaparamdam. Hindi ko lang alam. Number 3, kahit nabigyan mo na, madamot ka pa rin. Para masarap yan, ha? Kaya nga. Maramot ang bugaw. Kinain mo na nga, maramot pa rin. Maramot. Yan ang best example niyan. Pagkain. Binigyan mo na nga, madamot ka pa rin. Kasi nga, ang konti daw ng pinigyan mo. Kailangan rin na mo daw. Dakot na rin. Hindi, joke lang. Number 4, masama ang loob kapag hindi mo nabigyan. May mga ganyan din eh. Example din yan is pagkain. Yun, puro na lang tayo pagkain. Pag may nanghingi sa'yo, tapos pag hindi mo binigyan, tapos sasama yung loob, alam mo yun. Hindi mo nabigyan ng pagkain, hindi mo nabigyan ng papel, hindi mo nabigyan ng kung anik-anik. Basta yun, hindi mo nabigyan, sasama ang loob. Number 5, yung mga hindi marunong magpasalamat. Best example din yan is pagkain. Kunwari, lalapit yung tropa mo, tapos may pagkain kang dala, tapos bigla na lang siya kukuha din, bigla na lang siya aalis. Diba saya? Walang pasalamat. Buwiset! So, ayun ang best example nun. Pagkain na naman pagkain. Number 6, mga inggitero at inggitera. Yung mga yan, dapat inaalis yung attitude na yan eh. Kasi dapat din tayo kontento sa kung ano meron tayo. Ano ba meron? Na G-Shock, mga ganun, mga Baby G, mga Jansport, mga sapatos na mamahalin, di ba? Huwag tayo mainggit. Makontento tayo sa buns lang, alam mo yun? Number 7, nagtagtago kapag siya meron. Example ko rin dito is, pagkain na naman, senaryo lang. Kunwari magkakasama kayo magkakatropa. Then, biglang may hihiwalay sa inyo, tapos bibili nyo sa kantin, then magsusulo kakain. Ayun yun. Means ayaw niya na mamigay, kaya siya nagsusulo. Kaya pagbalik ng kaibigan nyo sa kanila is, busog na
na siya. Kayo, hindi pa. Hindi pa kayo nakakahain. So, ayun yun. Nagtatago kapag siya meron. Number 8, hindi natutuwa kapag umaangat ka. Ang senaryo niyan sa Facebook, mga ganon, or something, Twitter or IG. Kapag marami kang followers, mga ganon, likers, mga shares, kung ano-ano man yun. Yun, kunwari marami kang likes, tapos siyempre naiingit yung kaibigan mo. Di ba yun, ayaw niya umangat ka, dapat pareho lang dapat kayo. Pero as a friend, dapat mo siyang supportan. Dapat natuwa ka sa kung ano ang meron ng friends mo. And huwag ka rin maingit. Number 9, mabait na sa'yo kapag hinihingi sila ng pabor. Yung mga taong nalapit lang din sa'yo din, nahihingi ng pabor. Tapos yung face nila, nagmamakaawa, mga ganun. Mga ganito. Ayun, mabait lang sila kapag may hinihingi silang pabor. Pero pag wala silang hinihingi pabor, alam na. Number 10, hindi nawawala din yung mga kaibigan nag-iimbento ng kwento. Yung bang nag-iimbento ka ng kwento para siraan siya, mga ganun. Masama yung ganun, sinisiraan mo yung kapwa mo. At kaibigan mo yung syempre. Masama talaga yun. Don't make kwento. Sarap sabihin ng buwiset! Ang sarap mong sabihan ng buwiset! Ang sarap mong sabihan ng buwiset! Sama. Ang sarap mong sabihan ng buwiset! Siyempre, alam naman nating kaibigan natin sila syempre. Kaya kahit ganun sila, ipaalam natin sa kanila kung ano man yung problema natin sa kanila. Kung ano man yung nakakabwisit na attitude nila. Sabihan natin, hindi yung nagtatanim tayo ng galit sa puso. Kasi masama yun. Nagtatanim ka ng sama ng loob sa kapwa mo. Masama yung ganun. Mas mabuting ipaalam mo na lang kung ano yung problema para maayos nyo at magkausap kayong dalawa. Para wala kayong bangayan. Hindi kayo nagpaparinigan, wala kayong away. Ganon. Tsaka hindi porket hindi na kayo magkapit-bahay or magka-seatmate, gagawa-gawa ka na ng kwento mo para siraan siya. Huwag ganon. Ha? Huwag ganon. Don't judge other people. Sarap mo sabihan ng buwiset! So, ayun lang. Sana may natutunan kayo sa akin sa mga sinabi ko dito at sana isang puso nyo yung mga sinabi ko rin. And supportahan nyo pa rin ako sa video na ginagawa ko kasi mga sa inyo rin to. Kung may reaction ka man sa video nito, comment ka lang sa baba or